Hello, Kathden fans! Palihim na nag-date ang Kathden mga kasambreros. And then, yung pinapagawang bahay para ni Sir Alden at ni Ma'am Catherine mga kasambreros ay dream house ng mismong Kathden mga kasambreros. So yan, at marami pang items sa vlog na ito mga kasambreros. Unahin natin ito, si Ma'am Shaira Diaz, no? Na JMA Artist Center or JMA Sparkle din siya na artista mga kasambreros ay nagpakita rin ng support kay Sir Alden sa kanyang fan meet mamaya mga kasambreros. So sabi niya dito 30 minutes ago, see you tomorrow. Tapos shinare niya yung pinost ni Sir Alden teaser nga ng kanyang ARXV 15 years ng fan meet mamaya mga kasambreros. So nakakatuwa kasi nagsusuportahan no ang GMA Sparkle Artist Center na mga artista mga kasombrero. So talaga kasi dito makita talaga yung kung sino yung totoong nagsusuporta, and kagaya ni Ken no na kanyang kumpare si Ken ng Ken Creative Designs ay talagang tawag dito, talagang todo suporta si kumpare. So, sa mga event kasi na ganito, kailangan mo talaga makita yung may mga nagsusuporta ba, no, mga kasambreros kasi parati na Sir Alden na nagbibigay, no. Tapos siya yung parating kind, no, generous and so on. So, hindi naman siya nagbibilang or nag-iisip na, oh, ano naman ako, ganyan. Balikan niyo naman ako. So, hindi siya gano'n, no, puro siya bigay mga kasambreros. Pero yung mga taong kusa ba na willing na tumulong sa kanya, magsuporta, na mag-promote man lang, no? Kagaya natin mga kasambreros, promote natin talaga na yun nga, no, yung kanyang fan meet namin niya. So maliit man na bagay mga kasambreros, pero pag tulong-tulong at sama-sama ay nagkakaroon ng malaking impact. So yun po. And then ito, so yung natutuwa ako sa post dito mga kasambreros, yung dream house pasilip sa pinagawang bahay ni Catherine at Alden, sobrang ganda. So tapos picture nga ng Kathden mga kasambreros no na magkasama during the promo of Hello Love Again. So ito po ay syempre wala tayong official confirmation na dream house nga talaga ito mga kasos, pero yun din kasi ang iniisip ko no, kasi yung pinagawa ni Sir Alden hindi na siya bungalow lang, isa na siyang parang mansion mga kasambreros yung kanyang papagawa with Sir Pat Kauna, no, of course. So ito hindi man sa ngayon, okay, ngayon yun yung ating parang kumbaga pa masasabi, no, hindi pa sa ngayon mga kasambreros na officially na masasabi natin na dream house nga ng Kathden ito, pero malamang someday ay darating ang panahon na magsasama na ang dalawa mga kasas. Pero pag nagsama sila, of course siguro magpapaga ulit sila ng bagong bahay na sila na mismo mga kasas. Pero tawag dito, kung ito yung papagawa ni Sir Alden ay tapos pag napa-house blessing siya, so of course expect natin yung mga malapit na mga tao na pupunta sa house blessing niya mga kasambreros. Maybe next year, no, matatapos ito mga kasambreros yung kanyang pinapagawang bahay. So baka 6 months yung construction, hindi natin alam kasi marami rin, no, maraming gumagawa ng kanyang bahay. So yun, kasi syempre mahalagang tao yung invite mo, house blessing yan mga kasambreros. Si Ma'am Catherine niya in-invite ka Sir Alden sa house blessing niya, dapat invite mo rin siya sa house blessing mo, ganon. Talagang para desisyon tayo, no? Tayo na yung nagpuwersa na magdesisyon sa Sir Alden. And then ito, so nakaka-touch din na malalim ang kanyang gustong sabihin dito. Sabi niya, I said it before and I will say it again, hindi dapat bumaba ng jeep si Jo at hindi dapat bumalik si Joy. Tapos picture ni Ma'am Catherine doon na parang nakatingin siya sa taas mga kasambreros. Si Jo, hindi ko alam kung anong pelikula nila ito ni Daniel Padilla. Tapos alam natin of course si Joy ay tawag dito ay si Joy sa Hello Love Goodbye and Hello Love Again mga kasambreros na Marie. Tapos ang nag-quote dito ay run doldrums. Doldrums mga kasambreros, no. Pinost din ito ni Naibara Lopez mga kasambreros. Pero parang sinabi lang nila or sinabi niya ulit yung sinabi ng Catherine na mga linya sa Pero
Si Joy, of course, no? Joy, nandyan parati si Joy kasi nga, joy, love, joy, and hope. So spirit siya na maging magalakin or maligayahin mga kasembreros, no? Punong-puno ng ligaya si Ma'am Catherine mga kasembreros, and of course si Sir Alden, si Joy and si Ethan. So grabe talaga ang tandem na ito. Sina Joy and Ethan never makakalimutan. And then ito, 22 hours ago, trendy news, pinost nila pulang-pula sa harap ng Pamansang Bay, Maha Salvador. Halos di mapinta ang mukha sa matinding hiya matapos ang unexpected na gesture ni Alden Richards sa Itbulaga. Hudyat ba ito ng news showbiz romance? NH ang PH, ang Philippine showbiz ay laging naghahanap ng fresh pairings at unexpected chemistry sa pagitan ng mga celebrity at nang magsama sa isang platform ang Queen of the Dance Floor na si Maha Salvador at ang Asia's multimedia star na si Alden Richards bilang mga host sa Itbulaga. Ang potential para sa unscripted magic ay naging mataas tingnan ang higit. So ito mga kasembreros ay parang part of course no, malayong malayo at saka imposible na maging pairing no, at saka maging tandem si Maha Salvador at saka si Sir Alden Richards. Ang best friend ni Maha na si Ma'am Catherine yon. Talagang posible. Pero si Maha, may asawa na ito at anak si Maha Salvador mga kasembreros. So maaring sa show, kaso parang wala na rin si Sir Alden sa Itbulaga no? Matagal na siyang hindi nagiging part ng noontime show na Itbulaga mga kasembreros. At isa pa ay nasa TV5 na rin ng Itbulaga. So hindi na rin siya sa GMA. Parang nagkakaroon pa nga sila ng kasuhan dito no? Ang GMA, yung Tape Incorporated at saka yung GMA parang nagkakasuhan sila kasi hindi na ibigay yung mga shares or mga bayad-bayad and so on sa mga airing, something like that no? Pero hindi ko alam kung na-solve na yung issue na yun mga kasembreros, pero yun po no. So best friends lang sina Mama Salvador at Alden Richards mga kasembreros. So bilang si Maha Salvador ay tulay din ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasembreros. And then ito na nga main item natin ito mga kasembreros, pero meron pa tayong items. Pinost ng yung lihim na nakipag-date no, or lihim na date ng Catherine. Pinoy Buzz kahapon, one day ago, gumuho ang pader ng katahimikan. Grabe. Ang sekreto ng showbiz ibinulgar matapos ang matinding rehearsal para sa ABS-CBN Christmas Special. Isang luxury car ang naghintay kay Catherine Bernardo. Ang mas nakakagulat, hindi basta-basta ang may-ari ng sasakyang iyon, kundi si Alden Richards. Ang Pamansang Bay, sinundo si Catherine sa labas ng compound. Nagtago sa loob ng kotse si Alden para hindi makita at naiwasan ng chismis. Pero isang legit source ang naglantad ng lahat, kabilang ang detalye ng kanilang reserved na Thai food date. Ito na ba ang matibay na ebidensya na ang Catherine ay real at hindi lang pang pelikula? Ang kanilang private moments tulyang nabisto, tuklasin ang lahat ng sensational detalye. Sana So alam niyo po minsan, natatawa ako, natutuwa talaga sa mga dito sa mga terms na ginagamit dito sa mga post na ganito mga kasembreros no. Pero ang pictures na ito ay during Hello Love Again pa mga kasembreros no. Natutuwa tayo na maraming Catherine no, na parang Catherine fans or admins ang sumisibol, umuusbong mga kasembreros at nag-create ng bagong fan page para sa Catherine mga kasembreros. Kasi kita nyo naman no, tapos na yung promo at saka tapos na yung Hello Love Again, pero yung kanilang impact no, yung kanilang trend ay mainit pa rin hanggang sa ngayon mga kasembreros. So talaga mainit yung term na. Pero yun po mga kasembreros no, related ito sa pagsundo ni Sir Alden tapos lihim na nakipag-date or lihim na date ng Catherine. So wala man tayong ebidensya na talagang lumabas sila mga kasembreros. Ang importante dito ay nandun pa rin yung connection, yung communication, yung privacy ng dalawa mga kasembreros, which we definitely respect mga kasembreros no, kasi bilang fan ay gano'n naman talaga kung ano yung kanilang desisyon, we should respect mga kasembreros. Pero alam natin sa loob-loob natin at saka sa loob-loob nila na hindi napuputol ang kanilang communications sa kanilang private life mga kasembreros. So talagang tayo ay team panatag at saka team Catherine no, team solid lang mga kasembreros.
So, may mga nakita nga akong post minsan na, "Good morning, solid Kath Den." Good morning and good evening, solid Kath Denatics, no, Team Panatag. Hashtag Team Panatag. So, ganun yung kanilang post, mga kasambreros. And ang ano kasi dito, pareho kasi sila ng declaration, declare nila single sila pareho. So, ganun. And then, parang masaya sila na dineclare na single sila pareho, mga kasambreros. So, nag-aantayan lang ng move, mga kasambreros, kagaya ng sa chess, no? Touch move ito. Touch move ito, mga kasambreros. Kapag sino ang unang gumalaw ay hindi na siya pwedeng makabalik or makabawi kasi nga magiging checkmate na siya, mga kasambreros. So ganun. Dapat checkmate ni King Alden Richard si Queen Catherine, mga kasambreros, para hindi na siya makawala sa kanyang talagang naggumawa tayo ng kwento, no? And then ito, so ang caption actually dito ay magkasama pala ang Kath din, no? Hindi ko nakuha ng screenshot, pero yung picture na ito ay yung naka-blue si Ma'am Catherine at saka naka-blue si Alden at saka naka-black naman si Catherine. Tapos may isang fan dito na naka-ID, no? Hindi ko lang kung saan ito, pero na-confirm ko ito na dito, na-during pa ito ng Hello Love Again, mga kasambreros. Tapos nagpapirma pa dito or nagpag-signature si ma'am, no, na fan nga ng Kath din doon na after nila magpa-picture, mga kasambreros. So during pa ito ng promo ng Hello Love Again. And then ito, ang ganda naman Catherine dito sa kanyang suot na white na sweater or long sleeve, mga kasambreros. So tapos naka white din yung cap niya, mga kasambreros, no? Tapos medyo long hair pa dito si Phenomenal Box Office Cinema Queen sa kanyang buhok. So if I'm not mistaken, 2020 kasi 2023 pa yata siya. So pero throwback ito, mga kasambreros, no? Na na-confirm po natin. So pero sobrang of course sobrang Latina niya, sobrang gwapa, no, niya Ma'am Catherine, mga kasambreros. Tapos ito, posted ng entertainment video. Natutuwa ako sa kanyang caption, no? Catherine Bernardo is the most adorable, innocent or cute, innocent, beautiful lady. She's perfect actress who has attractive personality. So, tapos naka dark green si Phenomenal Box Office Cinema Queen, tapos Takilya Queen. At saka may hawak siyang microphone. Parang kumakanta yata siya dito. If I'm not mistaken, baka tour nila ito, no, sa ibang bansa, mga kasambreros. Pero i-correct po ako kung ako po ay nagkakamali sa aking iniisip. So parang hindi ko lang kung kumakanta ba siya or nangangamusta lang sa mga audience dito, mga kasambreros and mga Cathinatics. Tapos next item natin, mga kasambreros. So 1 hour ago, ang fan page na ito ay para sa Someone Someday, no, ng Ma'am Kath at Sir James Reid. So That Genuine Smile. Tapos may picture 1 hour ago, no, yung post na ito. Tapos yung picture nga ni Ma'am Catherine na nakasmile. Tapos parang bagong gising si attorney. Bagong gising pero just woke up like this na maganda at parang sariwa. Parang sariwa, walang ka stress sa buhay. And then ito, next item natin, mga kasambreros. 3 hours ago, Sol Joya Riego, Julia and Catherine are glowing in red like the queens. They are bold, sassy, and beautiful. So red like, no, parang minsan nagkakaroon tayo ng color blindness, no. Ang tingin ko dito sa kulay ng damit ni Ma'am Catherine ay dito parang maroon, violet, purple, something like that. Kaya Ma'am Julia naman ay parang violet, purple. Nag-iiba kasi yung kulay, depende minsan sa quality ng camera at saka edit na rin ng ibang mga dito ng mga nagpo-post, mga kasambreros. Tapos ito, part pa ito ng picture ng glam team, no, ni Ma'am Catherine during sa Christmas special. Hindi ko ito naisali kanina. So, ibang angulo yung kanina, mga kasambreros, no.
So dito nga ay si John Valle, si Bupyap, hindi ko si Dana yata ito, no? Yung isa mga kasambreros, tapos yung lalaki na ito na isa, at saka yung isang girl sa tabi ni Sir John Valle ay hindi ko kilala. Siguro isang staff doon, no? Or management or fan mga kasambreros. Or baka party ng kanyang glam team na hindi rin natin kilala. And hindi ko alam kasi kung ilang piraso yung members na, or ilang members, no? Meron ang glam team ni Ma'am Catherine. So malamang ay madami sila. Siguro mga 10, no? Or hindi ko alam, 10, 8, 7, or 6, pwedeng 5, no? Hindi ko lang alam mga kasambreros. Pero alam ko madami yan kasi hindi basta-basta ang ginagawa ni attorney mga kasambreros sa kanyang mga ganap at projects. And then ito, next item natin mga kasambreros, si Sir Alden, no? Na-post 4 hours ago by kanyang AR troopers, no? Alden Richards troopers. So good looking and super maamo na mukha mo, Alden Richards. See you tomorrow. So kagabi pa na ito pinost, pero mas maaga ko siya na screenshot no kagabi nung pinost na. Tapos yung pictures ni Sir Alden dun sa kanyang photo shoot mga kasambreros sa ARXV 15, no, sa showbiz. And we're so excited. Maaring late, parang kumbaga pa ito kasi 11:40, no, ko ito na voice over. So i-edit ko pa, tapos export and then upload. So baka medyo hapon ko na ito ma-upload mga kasambreros or makompleto. Pero yun, no, we're just counting down hours or minutes sa kanyang fan meet mga kasambreros. So we're so excited talaga. We're so excited sa kanyang fan meet. So sana mayroong live, no, para makapanood tayo mga kasambreros. No, ako din ay nag-aabang ng live na coverage mga kasambreros. Sana yung Jamie Sparkle artist, kasi baka 3 hours, 2 hours yun, no? Yung kanyang duration mga kasambreros. So yun po. And then ito, next item natin, 1 hour ago, posted by Truth Untold. Sabi nito, look, James Reid and Catherine Bernardo coming soon. Breaking news, are we having Catherine and James Reid tandem? So parang hindi siya na-inform. Yes po, Truth Untold. So yun po, no. And by the way, magkaiba yung truth sa fact, ha. Yung truth ay mostly it's about the Holy Bible, the Gospel, the Word of Truth, mga kasambreros, Jesus Christ Himself. And then yung fact naman ay merely yung mga information, may mga fact-checking based sa mga reliable resources, no? Marami tayong mga reliable resources, mga kasambreros, depende sa field of endeavor. Let's say science, meron tayong BBC, Science Focus, Live Science, sa mga geography at saka animal or wildlife na mga may Amazing Earth, pwede rin, no? National Geographic, Discovery Channel, so World Wildlife Fund, no? Tapos basta marami mga kasambreros. Sa history naman, we have History Channel, tapos yung Britannica, no? May mga encyclopedia. So talagang nag-ano na ako dito. Talagang nawala na ako sa topic, no? And then ito, next item natin mga kasambreros, si Ma'am Catherine, na-feature siya dito sa kanyang napakaganda na mukha din po mga kasambreros, no? Si attorney dito ay sobrang smile niya. Tapos medyo pawis-pawis ang inyong attorney, ang inyong Takilya Queen dito. Pero sobrang gwapa pa rin. Sobrang kumbaga pa ay sa Muslim ay manisan, no? Maganda, gwapa sa Bisaya, no? At saka hermosa sa Spanish mga kasambreros. So yun siya, no? Pero dito ay parang throwback, somehow throwback photo ito ni attorney mga kasambreros. And if I'm not mistaken, during ito ng promo ng Hello Love Again sa mall tour nila mga kasambreros, kasi may mga times doon na pinagpapawisan si attorney. Tapos si Tisoy naman ay todo bigay ng tissue. Tapos nai-stress siya. Nai-stress si Tisoy dun sa time na
pinagpapawisan si attorney. Kasi pawisin talaga to eh. Kung kaya meron siyang electric fan na maliit, no? Handy fan sa kanyang kamay parati kapag nasa labas or kapag nasa outing and so on, kasi gusto niya parating may may hangin at saka may malamig mga kasambreros. So yun po, beautiful smile Kath then official fan page na post nito 13 hours ago mga kasambreros. So yun po, na sobrang guwapa ni attorney mga kasambreros. So konti lang naman yung yung pawis niya dito, pero yung smile niya ay wagas mga kasambreros. Konti lang yung pawis niya. So during ito ng promo ng Hello Love Again mga kasambreros, no? Sobrang gwapa ni attorney mga kasambreros. So sana all maganda ang ngipin at saka maganda ang aura, no? Kahit pawisin ay fresh pa din si attorney ninyo. Para kay Tisoy, ganon. And then ito, gagawin ko na lang siguro itong last item mga kasambreros, no? Itong kay Ma'am Catherine, sabi dito ni Inday Jean pa 22 hours ago, yung mayaman ka na at marami ka pang pera pero never pinagalaw ni Kath ang kanyang sakang na binti na kahit yan ay masakit at palaging binabash sa kanya ng mga tao dahil sa binti niya, but never niya pinaayos dahil kontento na siya sa kung anong binigay sa kanya ng Panginoong Hesus. Nakaka-proud. Tama, no? Pansin niyo ba na halos lahat ng artista ay may binago sa kanyang itsura, pero si Catherine Bernardo ay isa sa mga nagpapanatili ng kanyang natural na ganda kahit sobrang yaman niya at halos lahat ay kaya niyang bilhin or baguhin. Nanatili siyang humble at kontento. Tama, no? Kaya hindi lang talent ang kahanganga sa kanya, kundi pati ang kanyang ugali at personalidad. So yun, tama. And then yung picture naman Catherine sa Christmas party special. So yun, talagang marami nga talaga ngayon yung nagpapa-retoke, no? Gawa ng mga katawan, ng ilong and so on mga kasambreros. Pero ay siya po ay nananatiling natural, no? At saka hindi nagpapabago kahit kaya ng kanyang bulsa. Kung barya lang kay attorney ang magpagawa ng mga ganito, ng mga surgery. Pero yun, but she stays natural and humble. Alright, so yan na sa ating Catherine items, ha. Pero abang-abang pa kayo kasi meron pa tayong items sa susunod na vlog. Today is December 13, countdown na ng Ultimate Fan Meet ni Ate Soy mga kasambreros. So ngayon po ay Saturday, no? Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best nito mga kasambreros. Ang title natin ay Totoo pa sa lahat ng totoo. Bakit kaya? 1 John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God, Jesus Christ, has come and has given us an understanding that we may know Him who is true, and we are in Him who is true. In His Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. So maraming true, no? Maraming katotohanan or totoo dito mga customers. Him who is true, and we are in Him who is true. And this is in His Son, this is God in eternal life. True God in eternal life. So tatlong true mga kasus. Ngayon title natin ay Totoo pa sa lahat ng totoo, or katotohanan sa lahat ng katotohanan. So pwede rin po mga kasambreros. Tayo, sa ating pamilya for example, kapag pinagkaitan tayo ng katotohanan, ay masakit, no? It's a form of betrayal sometimes sa pagtatraidor. Minsan ay nagagalit tayo kapag hindi sinabi sa atin yung totoo, yung sa ibang tao pa natin nalaman yung katotohanan and so on. So sa best friend for example, nagkaroon kayo ng hidwaan dahil pinagkaitan ka ng katotohanan, naging sila pala ng best friend mo, inagaw sa yung jowa mo and so on, no? Maraming ganun nangyayari. And even sa family natin, kunwari ampon ka pala, no? Pero mabibigat na yun mabibigat na yun tawag dito ng mga katotohanan or truth. And by the way, yung pag-aampon, yung adopted ka, isa po yun sa pinaka-sweet, no? Pinaka-loving na words mga kasambreros na adopted ka. Kasi ibig sabihin, ginusto, no? Kumaga parang kinabig ka ng tao o ng pamilya na gustong kupkupin ka, especially yung mga childless, no? Yung mga hindi makaanak ng mga magulang. Ibig sabihin, in-adopt ka nila kasi gusto ka nila maging parte, no? Kasi marami ngayon ang homeless, marami ngayon ang walang pamilya, walang kumukup sa kanila, no? Sasalansangan lang sila.
but you are adopted kasi gusto ka nila maging parte, maging part ng buhay at ng family ng taong kumukop sa'yo or nag-adopt sa'yo. So, kasi ang mindset lang ng mga tao kapag adopted ka, na may singit ko lang mga kasambres, kapag adopted ka, para kang putok sa buho, no? Para kang binadown nila, parang iba yung pagtingin sa iyo, no? Sana baguhin natin yung mindset na to na adopted ka. So, ibig sabihin na adopted, mataas yung moral, mataas yung iyong value, mataas yung iyong worth because a certain family, no, a certain couple wanted you to be part of their family. So, that's somehow na isipin natin na ng malalim na kapag ang isang bata ay adopted, ibig sabihin ay sobrang mahal siya ng kumukop sa kanya or nag-adopt mga kasos because in the first place, hindi nila kadugo, no? May mga ganun eh. May mga iba naman nakadugo nila, kunwari pamangkin nila or pamangkin sa pinsan, pamangkin buo, tapos in-adopt nila. So, pero mostly talagang hindi nila kadugo mga kasambreros. So, that's another thing. Hindi ka kadugo pero gusto ka nila gawing parte ng kanilang buhay mga kasambreros. And it's really amazing to think mga kasambreros. And dito ay na-emphasize no, sa verse natin mga kasambreros, na-emphasize yung pagiging totoo, true, no, katotohanan mga kasambreros ng ating Panginoong Diyos na anak ng makapangyarihan Diyos mga kasambreros. No? And we know that the Son of God has come and has given us understanding that we may know Him who is true. No? Yun nga sa sa verse na John 14 verse 6. Sabi na Jesus is the way, the truth, no? And the life na walang makakapasok sa heaven kung hindi sa pamamagitan niya mga kasambreros because He has the key. Kumapa siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay, and then sa ikatlong araw ay namatay mga kasambreros, sa ikatlong araw ay nabuhay. Now, He has given the full authority over heaven, over earth, mga kasambreros, over even under the earth, mga kasambreros. So, ganun ka-powerful. And ang katotohanan, so, sa mundong ito na maraming fake news, maraming false information, maraming mga misinformation, maraming mga disinformation, ay talagang ang tao minsan nalilito. And minsan, nakakainis kung sino pa yung nagsasalita ng katotohanan o ng totoo, ay sila pa yung binabaliktad, no? Lalong na po sa gobyerno, mga kasambreros. Parang hindi na nanaigang katotohanan, pero time will come, no, na talagang uuwi sa katotohanan ang justice, mga kasambreros. So, justice is demanded and justice will be served, mga kasambreros, sa Filipino people. So this verse from the book of John or 1 John is a powerful reminder of the significance of Jesus' earthly ministry and the profound impact it has sa ating buhay. It highlights the idea that through Jesus, we have been have been given a greater understanding of God's love, grace, and salvation. We are called to embrace the wisdom and insight that Jesus imparts to us by acknowledging Him as the Son of God. So, yung mga belief or yung mga religion, mga grupo, no, na hindi naniniwala na si Lord Jesus Christ ang Messiah, ang Son of the Living God, mga kasmas. Delikado rin po yun, ha? Huwag po tayo magpaniwala na ang Diyos or si Lord Jesus Christ ay hindi anak ng Diyos. May mga nagsasabi na si Jesus Christ ay isang propeta lamang, no? Na namatay tapos hindi na nabuhay because He was just a human being. So nasa form siya dati ng 100% man and then 100% full God, mga kasambreros. So may mga religion kasi na gano'n na hindi sila niniwala na si Lord Jesus Christ ay ang anak na makapangyarihang Diyos, ang lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga kasambreros. So it's really important kasi doctrinal ito, no? Ang truth ay dapat nating isapamuhay, mga kasambreros, kasi if Jesus Christ is not in us, then the truth is not in us as well, mga kasambreros. Have you ever stopped to consider the depth of understanding that comes from knowing Jesus as the Son of God? It's not just about acquiring knowledge, but about experience, a transformative revelation that shapes our worldview and guides our spiritual journey. Through Jesus, we are able to grasp the mysteries of God's plan for our lives and the full extent of His love for us. So, si Jesus Christ ang nagbukas ng lahat-lahat ng hindi naman lahat, no? Kasi misteryo, may mga misteryo pa ng Diyos, mga kasas, na
even the apostles and even the prophets ay hindi pinakita sa kanila mga kasambreros. And imagine natin yung mga old prophets, no, sa Old Testament, hindi nila nakita, no, at nasilayan si Lord Jesus Christ sa mundong ito. But they're fully aware na si Lord Jesus Christ sa heaven ay andon mga kasambreros, no. So yun siya, madami, no, pero Jesus Christ ay nag-open ng napakaraming tawag dito ng katotohanan, ng grace, nag-offer siya ng salvation, ng access sa Diyos Ama, na-reconcile tayo, nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon ng basta ang dami. Kung pa hindi natin maubos-ubos yung kabutihan ng Panginoong Jesus mga kasunod na dinala when He lived mga kasambreros sa mundong ito. Jesus offers us a profound gift of understanding. As we reflect on this verse, let us pause and appreciate it. It is through Him that we can truly comprehend our purpose, find meaning in our existence, and navigate the complexities of life with clarity and hope. We should embrace this divine wisdom and allow it to illuminate our paths, drawing us closer to God and enriching our relationship with Him. So, yun, talagang si Lord Jesus Christ, regalo kasi, no? Yung understanding, yung meron kang pangunawa, it's a good gift, no? Isa sa mga good gifts mga kasambreros ng ating Panginoon. Kasi hindi lahat naman nagpo-possess at saka merong pangunawa. May mga taong professional, may mga taong mayaman, may mga taong ordinaryo din naman na hindi sila kumapaw. Yung understanding nila medyo limited. Kung kaya nakakapag-judge sila automatically, kapag tawag dito, nakagawa sila ng mga bagay na hindi kaaya-aya automatically. So, ganun, no, yung nagagawa mga kasambreros ng walang understanding. Nag-aaway sila kasi hindi sila nagkakaintindihan. Pag nagsasalita ang isa, sige, salita rin ng isa. So, paano sila magkakaintindihan? And most of the time kasi ang tao, gusto natin yung salita tayo ng salita, but we fail to listen, no? Kapag nagsasalita ang isa, hindi, lalo na kapag may diskusyon ng mga kasambreros at umiinit na ang laban, ay hindi nila pinapakinggan ang kabilang panig. Ang pinapakinggan nila at gusto nilang sabihin ay i-voice out, no, yung kanilang nararamdaman at sakit mga kasambreros, which is hindi dapat ganun. Dapat magkaroon tayo ng ugaling good listener tayo or active listener mga kasambreros, so that magkakaroon tayo ng understanding and wisdom kapag tayo po ay nakikinig. Friend, imagine the Son of God like a guiding light in our life. So sa final thought natin, cutting through the chaos of work and family, knowing His come and giving you understanding isn't just a fact, it's a game changer. How will you let this truth reshape your daily choices and actions? So, will you allow this wisdom to redefine your life? So, hayaan natin yung wisdom, yung understanding na ito mga kasambreros, yung katotohanan, of course, na si Lord Jesus Christ ay ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And He gave us gifts mga kasambreros that we don't deserve, but still binigay sa atin because of His great love and His great mercy and compassion sa mga tao. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and understanding na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po.